So, hindi nyo kilala kung sinong mastermind. Hindi po. Allegedly, binulong nyo pa dun sa isang taga-inquirer kung sino ang binibintangan nyo na tunay na mastermind. Hindi. Sinabi nyo rin dito na there is a handwritten letter by Ben Harluy kung sino lahat ng mga kliyente niya. Naalala nyo po yun? Sinabi nyo po dun sa round table sa inquirer. During the PDI roundtable discussion, you said that there is a letter handwritten by Ben Harluy kung sino lahat yung kliyente niya. You refused to give it to PDI and said that you will release the same during the Senate or House inquiry. Hindi nyo rin yung matanda. Sinabi nyo rin dun sa PDI na iniimbestigahan nyo si Benhar at kung bakit nangyari to at kung bakit nadadamay kayo. Yun, natandaan niyo po. Wala po. Hindi niyo ba sinabi doon that based on your own research from Ben Harlu's cell phones and his laptop, there is evidence showing that you and your companies were just implicated on the PDAF scam? Alam mo, ang tinatanong ko lang dito kung nasabi mo hindi, we can easily get the transcript and may tape yun eh. So, kung hindi nyo natatandaan, okay lang, pero huwag nyo sasabihin hindi, tapos later nandun. Kasi nga hindi ko matandaan. Okay, so hindi nyo natatandaan. So, anong sinabi nyo dun sa inquirer? Anong gist nung sinasabi nyo pagdating sa PDAF scam? Hindi naman kayo pumunta dun para say, wala akong alam, period eh. Nung pumunta kayo dun, nagtuturo kayo ng ibang tao eh. Lumabas to sa dyaryo, tapos yung iba na hindi lumabas, nandun sa transcript. Hindi po ba? Hindi naman kayo pumunta sa inquirer para sabihin lang na hindi kayo involved. Pumunta kayo doon to clear your name, and part of clearing your name, you were saying it's Benhar and other people, di ba? Hindi ko na maalala, sir. Okay. Bakit, anong tingin nyo yung mga taong nasa kaliwa ko, bakit biglang nagte-testify against you? Hindi ko po alam. Hindi nyo alam. May pinag-awayan ba kayo ni Benhar? Wala po. So nagising na lang siya isang umaga, nagalit siya sa'yo? Wala kayong hint o wala kayong maisip kung bakit yung empleyado nyo ng 15 years, 20 years, mga executive assistant mo, mga bookkeepers, etc., ay biglang tatayo at sasabihin ito. At sa palagay mo, ang sinasabi nyo po, hindi totoo yung sinasabi nila eh. Tama po ba? As far as you're concerned ho, hindi totoo yung sinasabi nila. Opo. So, anong dahilan ho na gigising na lang silang isang umaga at lahat ng kasinungalingan to ipapataw sa inyo? Hindi ko nga alam po. Wala kayong pinag-awayan. Wala po. Kayo ni Benhar, wala kayong pinag-awayan. Wala po. Bakit dun sa hearing ninyo sa illegal detention, ang sinasabi nyo, talagang pinag-meditate nyo siya, talagang pinag-retreat nyo dahil sa mga in quotation kalokohan na pinanggagawa niya? Nandun na ho yung kaso sa... Nasa husgado na ho yung kaso. So, alam nyo yung dahilan, kaya lang nasa husgado na, kaya ayaw nyo sabihin dito yung dahilan. Tama po ba? Opo. Kasi sabi nyo kanina, hindi nyo alam yung dahilan kung bakit kayo kasi gusto na by the way, hindi ko alam kung napanood nyo yung hearing o hindi. Yun din ang tinanong ko kay Benhar. Ay ko, Benhar, gusto kong maniwala sa inyo, pero bago ko maniwala, ano ba pinag-awayan nyo? Kasi hindi ako naniniwalang body-body kayo, pare-pareho kayo kumikita, ganito, tapos bigla na lang ganon, no? And he passed the test because every time I ask him a question, sinasagot niya. But sa inyo po, a simple question of anong pinag-awayan nyo ni Benhar, ayon yung sabihin dito sa amin at sa publiko. Panguli na lang po, no? Sabi nyo, you're not dealing with PDAF, no? How about naisip nyo bang pumasok sa gobyerno? Hindi po. Sa pamilya mo? Sa pamilya mo, may naisip na pumasok, tumakbo sa gobyerno, for example?
Yung anak ko tumutulong sa OFW party list po. So, sinubukan nila i-replace, no? Maging third nominee siya pero hindi pinayagan ng COMELEC. Tama? Yung anak niya. Hindi ko alam po. Sila Etong kasi- 2013 to. Hindi ko po alam. Sila. Eh, yung asawa niya, Dati po, kailan siya nag-attempt pumasok sa Kongreso? yung outreach namin na Smile, so ginawa namin Smile party list po. Oh, so, nag-try kayong pumasok sa Kongreso through a party list, Smile party list. Sila po, sila yung Oh. mga nagagawa. Sila, asawa mo. Opo. Do you know na sa Garci tapes, 2 beses binabanggit ang Smile party list? Between Commissioner Garciliano, tapos may kausap siya about kung kamusta at kung pwedeng tulungan yung party list na yon. No? Yung isang beses, isang Lynn ang kausap niya on June 3, told Lynn to remind Romy that they have a reward but should keep client. Smile is connected or owned by a friend. May knowledge kayo nito? Wala po. Nung nangangampanya yung asawa mo, hindi sinasabi sa'yo? Or Wala. nung nagbibilangan, hindi sinasabi sa'yo na, ano ba tawag sa'yo ng asawa mo? Mami, Mami. So, hindi sinasabi, Mami, baka manalo tayo, o Mami, kulang tayo ng boto, or whatever. hindi po. So, the second time was talking to Ruben on June 8, 5 days later. Garci told Ruben that doing anything about the party list is difficult because winners already proclaimed. Wala kayong knowledge dito. So, bakit po gustong pumasok sa Kongreso sa party list ang inyong asawa? Hindi ko alam po. Mag-asawa po kayo, hindi niya sasabihin bakit? Eh ako, pumunta lang ako sa party, pinapaliwanag ko pa sa asawa ko kung bakit ako pupunta eh. Eto, party list to, na buong buhay niya, magbabago buhay niya pag nanalo siya. Iba na ang kanyang, hindi sinabi sa iyo kung bakit? Hindi kaya pumapasok dahil you were already dealing with pork barrel during that time, with PDAF. So, syempre, hindi ba mas magandang to deal with PDAF na may congressman ka rin sa pamilya niyo?